Naku po mga kababayan ko, isang matinding revelasyon. Vice President Sara Duterte sumagot na sa banat na bad shot ni First Lady Luis Araneta Marcos, mga kababayan ko. Ito po ay kaugnay sa mga pahayag ni First Lady sa isang interview ni kapatid na Anthony Taberna, mga kababayan ko, sa kanyang channel, no, sa social media, na mariin na diniin ni First Lady Luis Araneta Marcos na bad shot sa kanya si Sara, mga kababayan ko. At makailan lang ay gumawa po ang Vice Presidente ng ngayon lang ay gumawa po ang Vice Presidente ng isang short video, mga kapatid, upang sabihin ang kanyang mga sinabi. Ano nga ba itong kanyang mga sinabi? Ito po ang ating hihimayin at pag-uusapan at bibigyan ng komento. Okay, mga kababayan ko, pero before that, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Let's do this! Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. Ni piso. Wala. Personal at walang kinalaman sa trabaho. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang mga banat laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi dito sa balita, mga kababayan ko, na wala daw kinalaman sa trabaho, personal na buhay, ang trabaho daw nito ni Vice President Sara Duterte. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Ulitin ko lang. Personal at walang kinalaman sa trabaho. Personal daw at walang kinalaman daw sa trabaho. Personal. Ano yung personal na malalaman natin? Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang mga banat laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Mga banat daw sa kanya ni Luis Araneta Marcos. Personal daw. Abay! Kung una pa lang dito, may nakikita na ako, ha? Tuloy natin. Pero ang ilang mambabatas, gusto na siyang pagbitiwin sa gabinete. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Eto sabi ni VP Sara Duterte, personal daw ang banat at hindi daw sa trabaho ang sinabi daw ng unang ginang. Mga kababayan ko, sinabi ng unang ginang, ha? Personal daw. At yan ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Bakit nga ba nasabi ni Sara to? Siguro, personal? Parang wala naman ako nakikita ang personal dun. Hindi, seryoso ba? Hindi, politician ka pa rin eh. Kahit sabihin mo na pero wala akong nakitang personal na banat doon. Tuloy. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Sabi ni Vice President Sara Duterte, bilang tao, karapatan daw ng unang ginang na makaramdam daw ng sama ng loob. Alam niyo paano nasabi ni Vice President to? Buti alam ni Vice Presidente na masama ang loob talaga ng unang ginang, mga kababayan ko. No? Ang buti alam ni yan ang gusto ko kay Sara. Alam mo na masama ang loob ng unang ginang. 'Di ba? Unang ginang sa'yo. Paano nga ba sumama ang loob ng unang ginang sa'yo? Ikaw ba naman sabihan ba naman yung presidente mo ng bangag, adik? Tapos nandudoon ka pa sa gilid, dalawa pa kayo ni super ate. Di ba mga kababayan ko? Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko, at this moment. Talaga magagalit, mga kababayan ko, ang unang ginang. Dahil harap-harapan nandoon nga yung tatay mo. No, yung tatay mo. Sinasabihan itong ating presidente na sinamahan mo, na naging katikit mo sa unity team, na sinabihan mismo ng tatay mo ng bangag, mga kababayan ko, at nabanggit pa
na gahaman, ultimo ang unang ginang. Na ang masakit dito, mga kababayan ko, nanduduong ka pa, no? Nanduduong ka pa sa mismong event. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Mga kapatid, tama ba ako? Nakasama kayo. Ngayon po ang pinag-uusapan. Ngayon, tama ka doon, BP Sara Duterte. Karapatan talaga ng unang ginang yon. Pinaliwanag ko lang kung bakit naging sumama ang loob. Tuloy natin. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Subalit, sabi ni Vice President, mga kabayan ko, walang kinalaman ang personal niyang damdamin sa mandato ni Vice President Sara Duterte sa trabaho niya. Paulitin ko. Subalit, personal na galit ni First Lady kay Sara ay hindi wala naman daw kinalaman sa mandato niya bilang presidente. Vice President. Ulit natin. O yan, ulit natin. Ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Wala daw kinalaman ang kanyang mandato. Ano nga ba yung mandato niya? Tuloy natin. Ito ang diretsahang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara dahil sa tila pagkonsente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pay rally noon sa Davao. Ayan yung sinasabi ko. Diba? O, talon tayo sa usapin na to. Hindi ito direktang sinagot ng Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, Ito lang. Bago tayo lumagpas. Ito lang. Balikan ko tong part na to, mga kababayan ko, na sinabi niya, mga kapatid. Balikan ko lang to, ha. Babalikan ko tong sinabi niyang mandato. bilang isang opisyal ng Itong part na to. Ito lang, oh. Ito, pakinggan nyo, ha. Marcos na makaramdam ng sama ng loob, galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang Alam mo, sa totoo lang, yung mandato na sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan ko, yung sinasabi ni Sara Duterteng mandato, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, wala talagang pakialam yung ating First Lady doon sa part na yon. No, gusto ko lang sabihin, ang ini-insist ni First Lady ng unang ginang, mga kababayan ko, sa sinasabi niya dito, yung patungkol doon sa pambabastos ng tatay mo. No, yung pambabastos ng tatay mo sa Pangulong Bongbong Marcos na sinaksihan ninyo. No, mga kababayan ko, na sinaksihan ninyo kung papaano binarubal yung unang pamilya lalong-lalo na dun sa Davao Rally. Ayan ang punto doon. Kung pag-uusapan natin yung mandato mo, ano ba yung mandato mo talaga? Yan, pag-usapan natin yan mamaya, mga kababayan ko. Tuloy. diretsahang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara dahil sa tila pagkonsente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan yung sinasabi ko, no? Yan yung sinasabi ko. Alam nyo, matagal ko na tong kino-complain sa inyo, no? Bandang huli, mga kababayan ko, mapapasama si Sara Duterte. Hindi nga ako nagkamali, mga kababayan ko. 'Di ba? Hindi ako nagkamali. Why? Bakit? Anong dahilan? Mga kababayan ko, tingnan nyo nangyari. Mga kababayan ko, tingnan nyo nangyari. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Lalabas ang kulay, bandang huli, sasabihin nila, kinukonsinti ni Sara yung tatay niya. Which is, mga kababayan ko, yan ang nakikita ng taong bayan ngayon. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ang tanong ng tao ngayon dyan, bakit kinukonsinte ni Sara Duterte yung kanyang tatay
At sa isang rally, nakita pa silang magkasama ni Aimee. Oh, tama? So ngayon, lalabas ngayon, habang nagmumura yung tatay niya, habang sinasabihan ng bangag, habang sinasabihan ng adik yung Pangulo, habang sinasabihan ng kung ano-anong masasakit na salita ang unang ginang at ang Pangulo, mga kababayan ko, ay para pong kinukonsinti pa nila. Di ba mga kababayan ko? It's kung iisipin ninyo, talagang may karapatan magalit yung ating unang ginang dahil isa pa, magkakampi si Bongbong at si Sara. Bakit parang ang lumalabas ngayon mga kababayan ko, ang lumalabas ngayon mga kapatid, ito sa totoo lang, ang lumalabas ngayon ay parang masakit mang sabihin mga kababayan ko, but please pardon me mga kababayan, traidor si Sara sa administrasyon. Sa totoo lang mga kababayan ko, pasensya na sa sasabihin ko. Totoo lang po tayo mga kapatid, no? Ang lumalabas po kasi ngayon, parang nagtra-traidor si Sara sa administrasyon. Mga kababayan ko. Yan po ang pinaka doon, yan po ang pinaka part doon na parang hindi lang masabi ni First Lady sa hindi lang masabi ni First Lady sa in front of Katunying, pero the message is clear to all Filipino people na bakit ka nandoon? Anong ginagawa mo doon? Habang sinasabihan kami ng bangag at sinasabihan kami na adik, wala kayong ginagawa dyan? Kala ko magkakampi tayo. Kala ko magkakampi kayo. Bakit hindi mo sinaway yung tatay mo habang binababoy kami? Ganon yung punto na gustong ipakitang emosyon dito ng ating unang ginang sa interview niya kay kapatid na Anthony Taberna, mga kababayan ko. Yan yun mga kapatid. Tuloy. Sa pay rally noon sa Davao, hindi ito direktang sinagot ng presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Eto, sabi pa sa interview sabi pa sa speech ni Sara, nakahanda daw mag-usap ang presidente at si Sara, mga kababayan ko. Tama ba, quote and quote, mga kapatid? Tama po ba ako nakatakda daw pong mag-usap si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Eto, nakaka-intriga to. Tuloy. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ayan. Sabi ni Sara, mga kababayan ko, sabi ni Vice Presidente dito, maliwanag pa sa sikat ng araw sabi niya dito, mag-uusap daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos para makapag-forward na daw po tayo, mga kababayan ko, at sa pagitan nilang dalawa. Mga kababayan ko, sa pagitan lang nilang dalawa mga kababayan ko, itong usapin na to. Ang tanong ko po kasi dito, ito lang mga kababayan ko, masakit man pong itong sabihin Alam nyo Vice President Sara Duterte, alam nyo po, malaki po ang pagkakamali nyo dito, sa totoo lang, bilang isang nag-uopinyon, mga kababayan ko, lalong-lalo na sa panahon na to, malaki po ang pagkukulang nyo dito bilang Vice Presidente, hindi lang po sa pagiging Vice Presidente bilang kaibigan na malapit ng ating administrasyon. Mga kababayan ko, totoo lang, sa totoo lang po, mga kababayan ko, sa totoo lang, malaki po ang pagkukulang ninyo kasi ang lumalabas po ngayon sa taong bayan, number 1, kung bakit po nagkakaganyan ng tatay ninyo na gustong-gusto kang gawing presidente ng bansa, parang nagmamadali daw po kayo. Ito, tanong lang po parang nagmamadali daw po kayo sa posisyon. Second, mga kababayan ko, second mga kababayan ko second po, ang dating po nito sa taong bayan, parang kinukonsinti nyo, lalong-lalo na yung tatay ninyo sa pagsasalita ng mali, lalong-lalo na sa gobyerno. Mga kababayan ko, yan po ang lumalabas ngayon sa bibig ng taong bayan, mga kababayan ko. Tuloy natin, mga kapatid. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang matagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng First Lady. Ayan. 'Di ba? Punta tayo dito sa part na to, mga kababayan ko.
Punta tayo dito sa part na to, mga kapatid. Nako, napakasimple lang nito. Mag-uusap sila ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sara at si Pangulo. Mga kapatid, mag-uusap sila. At pag-uusapan nila ng pribado itong usapin na to. Ang tanong ko kaya dito, no? Mareresolba ba natin yung mababalik pa ba natin ang pag-uusap ninyo? Mababalik pa ba natin yung mga masasakit na masasakit na salitang binitawan na paninira ng tatay mo laban sa Pangulo? Maibabalik pa kaya natin ang pag-uusap na yon? Ito lang, opinyon ko lang to, no? Opinyon ko lang to, no? Kasi ang kinakagalit ng unang ginang yung pambabalahura Pambabalahura ng tatay mo, lalong-lalo na sa Pangulo. Tama, di ba? Ngayon, sasabihin nyo po, mag-uusap kayo ni Pangulo to stop, mga kababayan ko, to stop. No, para pag-usapan yung gusot at problema na yan. Ang tanong ko kasi dito, pinaka talaga, maibabalik pa ba yung ginawa ng tatay mong pangpapahiya, pang-aalipusta, at pagsasalita ng hindi maganda, lalong-lalo na sa ating presidente dahil tumatak sa taong bayan yung mga sinabi niyang nakita ko yung PIDEA, nakita ko yung si Bongbong ganito, sinabihan mo sa maisog rally sa Davao na may presidente tayong adik, sinabihan mo yung Pangulong Bongbong na Pangulong Bongbong Marcos na masasakit na salita, lalong-lalo na sa taong bayan at talaga nga naman maraming nag-abang sa mga pakulunyong pulburon. Ngayon ba, maibabalik pa ba natin to? Maibabalik pa ba natin yung samahan na nawasak ng dahil sa inyong mga ambisyon? Mga kababayan ko? That's my point. Gusto ko kasing malaman ninyo yan. Mga kababayan ko, kung maibabalik pa ba natin? Kasi kung pag mag-uusap kayo at sasabihin ninyo na personal matter, well, pwede naman. Pero sa aming mga Pilipino, sa aming mga nag-uopinyon, mga kababayan ko at mga komentarista dito na naniniwala sa magandang nagagawa ng Marcos administration, no? Mga kababayan ko, ang tanong namin dito, maibabalik pa ba natin yung mga binitawan yung salita, mga kababayan ko? Kasi sa totoo lang kahit lumuhod si Duterte ngayon, hindi mga kababayan ko totoo lang, kahit, ay sa totoo lang, kahit lumuhod si Duterte ngayon sa harapan ng Pangulo at kahit humingi pa ng dispensa in public si dating Presidente Duterte, wala na pong magagawa mga kababayan ko. It's too late. Bakit mga kababayan ko? Wala na winasak nila yung pangalan ng Pangulo gamit ang salitang adik. Di ba mga kababayan ko? Di ba tama naman sinasabi natin mga kapatid? Yun lang po ang punto ko dito. Hindi na natin maibabalik. The damage has done. Di ba? Mga kapatid? Kaya kung ipipilit nila at sasabihin nila, mga kababayan ko, na ipipilit nila, sasabihin nila na ganyan ang gagawin nila para makapag-usap sila. Well, para sa amin dito sa loob ng social media, wala na kaming maano sa inyo. Wala na kaming mahihita kundi good luck. Sana maayos nyo, di ba? Wait lang. Wait lang. Saglit. Ayan. Ang punto natin is the damage is done. Tapos na, di ba? Wala na tayong magagawa doon. Nasira na sila, nasira na yung pangalan nila, tinawag na sila ng mga kalaban ng mga Marcos na adik. Ang sakit-sakit kaya, if ako kung kami pamilya, at yung mga anak ko nakakarinig ng ganyan, if I'm the president, tapos sasabihan ako ng ganyan, yung mga anak ko, masasaktan yun. 'Di ba? Mga kababayan ko, hindi kasi biro yung hapdi, sakit sa damdamin ng ginawa ng mga yan. Tama ba? 'Di ba? Tapos ngayon mag-uusap kayo to stop. 'Di ba, Vice President Sara Duterte, no? Ako po ay merong panawagan.
kung kakausapin nyo po yung aming presidente, abay sana'y kausapin nyo po muna yung inyong tatay. Kausapin nyo po muna yung inyong ama na kausapin nyo po muna ata yung inyong tatay na medyo pasmado ang bibig. 'Di ba? At pakisabi na rin po na ayusin yung mga statement niya na minsan magiging galit siya at minsan ay magiging okay siya kay Pangulo. Abay, hindi na po maganda yung ganun mga kababayan ko. Sintomas na kasi ng katandaan, baka kako marami pang naniniwala dyan, marami pang taong sumusunod sa kanya, ay baka mamaya mga kababayan ko isipin na wala pang problema itong matanda. Tama ba ako mga kababayan ko? Diba? At kausapin mo rin muna yung bakod mo, lalong-lalo na yung mga kapatid mo. Tama ba ako? Diba mga kapatid? Correct me if I'm wrong mga kababayan ko, diba? Correct me if I'm wrong, dapat talaga kausapin muna niya yung bakod niya bago niya muna kausapin itong Pangulo, mga kababayan ko. Kasi kung hindi mo kakausapin yung bakod mo at si Presidente lang ang kakausapin mo, abay hindi po pwede yun para sa akin. Dehado naman yung aming Presidente sa pag-uusap na yan. Tama ba ako? Hindi ako nakikialam na pero pahayop opinion ko to, mga kababayan ko. Unahin mo yung bakod mo bago yung aming presidente. Kasi kung yung presidente lang namin ang kakausapin mo, for the meantime, tasahayaan namin na pumuputak yung tatay mo, nagmumura yung kapatid mo, binababo yung aming unang ginang, walang laban yung presidente namin. Baka mamaya dahil sa awa, di iimik si Pangulong Bongbong Marcos para lamang sa inyo. Gusto ko lang ding sabihin, no? Gusto ko lang ding sabihin, mga kababayan ko, gusto ko lang din sabihin sa inyo, kaya hindi nakaka-penetrate for the meantime ang ICC sa Pilipinas dahil sa pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ultimo yung tatay mo na yumuyurak sa pangalan niya. Diba? Tama ba ako mga kababayan ko? Diba? Gusto ko lang ipaalala dun sa mga DDS na bumababoy kay Presidente, no? Abay, dapat nga kung sakali magpasalamat kayo dahil yung Presidente namin na si Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag yung bangag, pulboron, jadik ay masabi ko huto sa inyo, mga kababayan ko mga kapatid, tandaan ninyo, si Presidente Bongbong Marcos na lamang ang huling hibla ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Kaya kung hindi po magtinutinu si Duterte at masagad si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay baka may kalagyan huto si dating Pangulo kapag yung ICC nakapasok. Tandaan nyo ho, mga kababayan ko, nasa kamay ni Pangulong Bongbong Marcos kung makukulong si Duterte o hindi. Pero, mga kababayan ko, yung warrant sa May meron na. Yan ang pinanghahawakan natin. Kaya yung mga naninira sa presidente, abay kumalma kayo. Baka mamaya pag dumating ang araw na damputan na, kanya-kanya kayong ngaw-ngaw at kanya-kanya kayong iyak dyan. No? Mga kababayan ko, kaya maghunos tili itong mga tao na to. No, mga kapatid. Tama rin, no? Tama rin nakausapin ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, no? Awatin mo. Baka mamaya ay ngumingiti-ngiti lang 'yan. Biglang sumpungin 'yan. Biglang yung makapagsabi na lang tayo na welcome ICC. Di ba mga kababayan ko? Yun lang nga Alam sa totoo lang, maganda yung relationship ni Sara Duterte dati at ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ang sumira talaga nito mga kababayan ko, Duterte. Pamilya rin niya ang sumira nito, mga kababayan ko. Kaya sa lahat ng mga basher ng Pangulo, mag-isip-isip kayo, no? Dahil sa Mayo, meron na pong hawak na papel ang gobyerno. Baka mamaya, mataranta na yan, umikot na naman ang puwet, pansinin nyo umikot ang puwet, mag-aligaga na naman ang mga kaalyado niyan.
And be careful na rin, no? And pag-isipan natin ng mabuti. Okay? Mga kababayan ko, yan ang isa sa dapat ninyong malaman.